Nagsasagawa po ngayon ng press briefing ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Panoorin po natin. Dapat lang na mag-ingat sila at on their own, gumawa rin sana sila ng pamamaraan sa sarili nila. At sa gayon, masiguro nating sana na walang masaktan man lang dito sa magdadaang bagyo na ito. Sir, Lieutenant po ng Armed Forces Radio. Regarding po sa sinasabi nila, paano ba lakas talaga itong bagyo na ito? Dahil sa atin sa ngayon ay handa-handa po kayo. At kung maging malakas man ito, ano po ang posibleng magiging damage po ito? Yung bagyo sa ngayon ay umaabot na siya ng 150 kilometers per hour. At tingnan po natin, nasa labas pa siya, malayo pa po sa kalupaan. So pwede pa siyang mag-gain ng strength. We are expecting that it will reach up to 200 kilometers per hour. So kung makikita po natin yung bagyong nakaraan, yung Labuyo is 175 kilometers per hour na dumaan po doon sa Aurora. So ang nakita natin yung damage doon sa lugar na yun. At ang isa pang nakita natin bagyo na kamukha ng 175 kilometers per hour, yung Typhoon Pablo nung nakaraan 2012. So, ganun po kalakas at least yung Mas malakas pa kay Pablo. pwede pong lumakas pa kay Pablo dahil si Pablo po is 175 kilometers per hour. So sir, kailan po ito mag-landfall dito sa Kalpan? In-expect po natin na magla-landfall ito sa Friday ng hapon. So kailan ang niya nalalabas ng landfall natin? Lalabas po siya ng linggo. Sir, kay Yusik Eduardo de Rosa, ay Eduardo Coban. Sir, yun doon naman sa akin sa mga sasakyan kaming papawid sa karagatan po. Ano po yung prepared na ginagawa po yun? Meron po kaming protocols regarding that. At ang precautionary measure ay corresponding to sa obtaining weather conditions. So it can range from advisory to suspension to cancellation of travel. At now, sir, wala pa kayong... Wala pa. We'll have a meeting immediately after this with sectoral attached agencies of the OTC. So sir, anong status natin ngayon sa alert status po natin, General Director Ayos? Dito sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, tayo naka-red alert na because ever since naka-alert pa tayo at hindi pa tayo nag-downgrade. So natapat na mayroong bagyong parating. So we'll just continue with the red alert status. Wala ka na po si Ian Cruz po ng GMA 7. Yung Secretary Tiki Ford, Secretary po na. Nakapag po siya po ngayon yung mga relief crews, yung mga kapilangan yan. Kasi yun po yung naging problem natin pag na-isolate na po yung mga areas po. Nakapreposition na yung food packs natin sa level ng probinsya. So, hindi lang ito sa regional offices natin. So, sa Samar, lahat ng probinsya nasa provincial office na. At ito ay naka-coordinate sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Councils na pinamamahalaan ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council. For the whole country, we have 83,203 preposition goods in different parts of the country, and we have 195,200,631 pesos worth of goods and money distributed in all the field offices. Next question, please. We can have last two. The last two. Yes, sir. Divine Connect Report, PCWD. Hey, Secretary Luisco, as early as po ba, mayroon na ba kayo announcement ng mga suspension ng klase doon sa mga area na maapektuhan? Nagpapasalamat kami sa pag-asa sa maagang abiso na kanila pinakalat. Ang dalawang bagay, una, naglabas na kami ng direktiba sa lahat ng mga superintendents na makipag-ugnayan sa kanilang mga barangay captain para makita kung alin yung mga eskwela na gagamitin na evacuation center. Pangalawa, lahat ng mga eskwelahan ay sinabihan na namin na tanggalin yung i-unplug lahat ng mga electrical equipment at saka yung mga libro ilikas na. Pangatlo, ang nag-anunsyo ng mga suspension of classes ay ang local government. So far, as of today, noon time,
si Governor Salceda ng Albay at saka si Governor Davide ng Cebu nag-declare na walang klase sa lahat ng level starting tomorrow. So far, yung pa lang ang mga LGUs na nagde-declare. Sige po, Sir Secretary. Kay Secretary, sa last question na lang. Dumaan po kasi yung iba pang bagyo, yung Sandy, dumaan din po yung Milton. Medyo marami pa pong mga nasirang kalsada, bridges, ang hindi pa rin po naaayos hanggang ngayon. So sinasabi po na super typhoon, itong si Yolanda, sir, ano po yung na-expect natin gaano kabilis yung magiging action ng DPWH sa mga Batidinsara? Yung action, no, halimbawa doon sa Bohol, talagang lahat naman nung pwedeng ayusin na ayos na. No? Ang importante kasi gawing passable yung mga national roads immediately. No? So ang hindi na lang nagagamit doon ay yung tatlong tulay, that will take a little bit more time. No? Ang pangako namin hanggang November 20 and we'll probably hit that deadline or sooner. Now, yung aming mga equipment naka-deploy na, naka-preposition, lalong-lalo na doon sa mga tinatawag nating flood-prone areas. No? Pero maliban dyan, on the advice of Secretary Monteo, dahil nga sa lakas ng hangin, we're also directed our district engineering officers to try to board up and even tie down yung mga roofs ng mga hospital at saka eskwelahan to do some preemptive action. No? We're also suggesting na sana yung mga electric co-ops tumulong para putulin yung mga mag-pruning ng mga puno. Kasi nung mga nakaraan, ang tumutumba naman dun sa mga electrical poles tsaka mga kuryente, yung mga puno, hindi naman yung poste mismo. No? So if they can do preemptive pruning, clearing of the electrical wires para to minimize affecting their power lines. So we've been doing preemptive action this early. Last question. Sir, pahabol po kay Secretary Bas. Secretary Mark, kailan po papatupad yung preemptive evacuation na pinakita po kayo? Well, ang desisyon niya nasa sa local Dream Sea Councils. No? Ang mariing namin nire-remind, lalong-lalo na yung mga nasa coastal, halimbawa sa Guian, sa Moronga, sa Eastern Samar ito. No? Yun ang talagang, ang kaharap niyan, Pacific Ocean eh. So yan ang talagang tatamaan. No? So along that western coast of Samar, ay talagang mariing namin nire-remind yung mga local chief executives na ang pagsisisi ay nasa dulo. So ngayon pa lang habang maaga ay kumilos na. Okay, marami pong salamat. The meeting is adjourned. Thank you. Ang inyo pong napanood ay ang press briefing ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Posible raw pong maglandfall ang bagyong Yolanda sa Biyernes ng hapon kung sakali. Ito na ang ika-24 na bagyo sa Pilipinas ngayong taon. Inirekomenda na ng Pag-asa at NDRRMC ang preemptive evacuation sa mga lugar na posibleng tamaan ng bagyong Yolanda. Ang DSWD inihahanda na rin ang mga relief goods na ipamamahagi sa mga maapektuhan ng bagyo. Inaasahang magla-landfall sa Samar Leyte area ang bagyong Yolanda. Inihahanda na rin ng Department of Education ang mga eskwelahan bilang evacuation centers.